Personal na tinungo ng Radyo Bida ang Barangay Pinansaran sa Datublasin, Suat, isa sa mga apektadong barangay ng mga nakaraang lindol. Ayon sa ilang evacuees, mas pinili nilang manatili sa mga tent kaysa bumalik sa tabing dagat dahil inuuna nila ang kanilang kaligtasan. Ibinahagi nila na napakababa ng kanilang tent at malambot ang lupa, kaya kapag umuulan, nahihirapan silang manatili at nagkakaroon na ng trangkaso. Mabuti na lang at tumutulong ang lokal na pamahalaan sa kanilang pangangailangan. Tuwing umaga naman, napipilitan silang bumaba sa tabing dagat dahil sa pangingisda na pangunahin nilang hanap buhay. Simula nung naglindol, nagawa na ng tent, dito na kami natulog. Pero nung sobrang lindol, walang nakalaot. Kaya binawalan sila. Yan man ang problema kay saan kami pupunta, wala rin naman kaming panghanap buhay. So, tapos wala naman kaming lupa malagyan ng bahay. Kabilang sa nakausap ng Radyo Bida, si Tatay Inok. Higit 70 taong gulang na, nasariwa pa sa kanyang alaala ang lindol at tsunami noong 1976 sa Moro Gulf. Ibinahagi niya na ang paggalaw ng Cotabato Trench noon ay nagdulot ng pagkasawi ng isa sa kanyang mga anak. Kaya ngayon ay mas pinipili nilang maging maingat. Rufa Mocalid, NDBC, Bida Balita.